Dahan-daang hinawakan ni Chen Pinggan ang mga kamay ng Blood General, tiniyak sa kanya na huwag matakot. Pagkatapos ay inabot niya sa kanya ang mga Spirit Stones, nangako ng kanyang kaligtasan hanggat makatagpo niya sila. Ipinaalam niya sa kanya na ang mga individual sa likuran niya ay napakalakas. Nakaramdam ng kaba ang Blood General nang mapagtanto niyang tinatrato siya ni Chen Pinggan bilang isang ordinaryong babae, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng 1,000 taon. Binigyan pa nga siya nito ng Spirit Stones. Pinayuhan siya ni Chen Pinggan na umuwi. Habang dinudurog ng Blood General ang mga Spirit Stones sa kanyang kamay, nagpa siya siyang tuklasin ang mga sikreto ni Chen Pinggan. Gayunpaman, nahanap niya ang sarili na hindi makagalaw nang tangkain niyang atakihin ito. Naghihinala ng isang spatial blockade, napagtanto niya na kahit ang Immortal Emperor ay hindi kayang harangan ng espasyo sa ganoong paraan, at nagtaka siya kung sino ang responsable. Sa wakas, ipinaalam ni Boss Duan sa Blood General na hindi pa siya karapat-dapat na saktan si Chen Pinggan. Nang atakihin ng asul na bilog ang Blood General, naglabas siya ng matinding sigaw. Nang mawala ang space blockage, mabilis na napansin ni Chen Pinggan na wala na ang Blood General. Nag-aalala, nagtanong si Tian Shan kung maayos ba si Chen Pinggan. Tiniyak ni Chen Pinggan sa kanya na maayos siya ngunit nagpahayag ng pagtataka tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Ipinaliwanag ni Bai Fang ang buong sitwasyon kay Chen Pinggan. Nagulat, nalaman ni Chen Pinggan na sila ay nalupig ng presyon ng Blood General at hindi nakagalaw, at sinubukan talaga siyang patayin ng Blood General. Naguguluhan, nagtanong si Panhang kung nagawa ba ni Chen Pinggan na hawakan ang sitwasyon. Naghinuha si Chen Pinggan na ang kanyang kawalan ng spiritual route upang maramdaman ang kapangyarihan ng kalaban ang maaaring dahilan kung bakit hindi siya nagdusa mula sa presyon, ngunit nagtaka siya kung paano niya makakalaban ang ganoong kalakas na kaaway. Iginiit niya na napakahina niya upang atakihin ang Blood General at iminungkahi na tanungin nila si Liu Shuai kung hindi sila naniniwala sa kanya. Sumang-ayon si Liu Shuai kay Chen Pinggan na naramdaman na kahit si Liu Shuai ay hindi lubos na naniniwala sa kanya. Nagbuntong hininga si Tian Shan, nagpapahayag ng pag-asa na hindi na sila muling haharap sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Kinilala niya na ang lahat ay nalungkot kaya hindi na sila magpapatuloy sa kanilang pagsasanay sa araw na iyon. Napagpasyahan ni Tian Shan na may nakatagong eksperto ang dumating upang iligtas sila. Dismayado, bumulong si Chen Pinggan na hindi pa siya sapat na nagsasanay. Bilang tugon, inalok ni Liu Shuai na babawiin niya ito sa pamamagitan ng paglalakad-lakad. Gayunpaman, nakatanggap agad si Liu Shuai ng emergency news mula sa kanyang tahanan. Samantala, iminungkahi ni Lang Eosan na may malakas na puwersa ang kumilos at nagpahayag ng pagkabigo na hindi niya nakita si Chen Pinggan na lumaban, dahil naniniwala siyang palihim na ipinakita ng Black Claw Dragon at ng Immortal Weapon ang kanilang kapangyarihan. Nagtalo si Zia Suji na kanina lang ay madaling matagusan ng puwersa ng langit at lupa ang buong kontinente at malamang na hindi ito gawa ng Black Dragon at ng Immortal Weapon. Ipinagpalagay niya na ito ay dapat nagawa ng isang taong kilala niya. Pinag-isipan ni Lolo Merong kung si Chen Pinggan ay nasa hilagang rehiyon nga. Sumagot si Xin Danteng na naniniwala siyang nagustuhan ni Chen Pinggan ang isang tao sa mga ilang not na iyon at gusto niya itong suportahan. Ipinaalam ni Zimun Chen sa grupo na nang bisitahin ni Chen Pinggan ang kanyang pangkalahatang asosasyon ilang araw na ang nakalipas, sinamahan siya ng isang second-rank array mage na nagngangalang Liu Shuai. Sa pagkarinig nito, sabay-sabay na sinabi ng lahat ng eksperto ang pangalan ni Liu Shuai. Sa mansyon ng Lu, pinayuhan ng Grand Elder si Lu Kai na huwag pilitin ang isyu dahil pamilya sila. Sinabi niya kay Lu Kai na mas malaki ang kanyang lakas kaysa sa kanya at hanggat isuko niya ang kanyang posisyon bilang patriarka, hindi niya ito pahihirapan at ang pamilya ay magiging mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Sumagot si Lu Kai na ang posisyon ay ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama sa kanyang kamatayan at hindi niya lamang ito basta-basta ibibigay. Nang mapagtanto ng Grand Elder na hindi tatanggapin ni Lu Kai ang kanyang alok, inatake niya ito, itinumbo si Liu Kai sa lupa. Hiningi niya na malaman kung isusuko ni Liu Kai ang kanyang posisyon o hindi. Mapangahas na sinabi ni Liu Kai na imposible na isuko niya ang kanyang posisyon sa Grand Elder. Nang akmang susuntukan siya ng Grand Elder, namagitan si Liu Shuai, pinigilan ang suntok na tumama sa kanyang ama.
Nagulat, nagtanong si Lu Kai kung bakit bumalik si Liu Shuai. Ipinaliwanag ni Liu Shuai na hindi niya kayang baliwalain ang ganoong kritikal na sitwasyon. Hinarap niya ang Grand Elder, inakusahan ito ng pagtatangkang maghimagsik at binalaan na kung nais nitong patayin si Liu Kai, kailangan muna nitong dumaan sa kanya. Binaliwala ng Grand Elder ang ideya, sinasabing akala niya ay may mas mahalagang dumating ngunit si Liu Shuai lang pala. Sinabi niya kay Liu Shuai na ang kanyang lakas lamang ay hindi sapat upang pigilan siya at naghandang suntukin ito. Nang sandaling iyon, dumating ang mga eksperto, nagpakilala at binanggit na sila ay dumating para bisitahin. Naguluhan ang Grand Elder kung bakit biglang lumitaw ang mga kilalang tao na ito, iniisip na imposibleng konektado sa kanila ang pamilya Lu. Pinagalitan ni Liu Kai si Liu Shuai sa hindi pakikinig sa kanya at sa patuloy na pagtatrabaho sa stall, nagtaka kung may nasaktan si Liu Shuai. Itinanggi ni Liu Shuai na may nasaktan siya. Ngumisi ang Grand Elder, iniisip na maaari na niyang bigyang katwiran ang kanyang sapilitang pagkuha ng posisyon ng patriarka dahil nag-aalala siya na baka hindi makumbinsi ang ilang miyembro ng pamilya. Nagtanong si Bai Fang tungkol sa lokasyon ng pinuno ng pamilya Lu. Nagtanong si Lang Eosan kung bakit nagmamadali si Bai Fang. Nangatuwiran si Bai Fang na dapat niyang gamitin ang pagkakataong ito upang pasayahin si Chen Pinggan bago pa makuha ni Lang Eosan ito. Tinanggap ng Grand Elder ang mga bisita at ipinakilala ang sarili bilang Grand Elder ng pamilya Lu. Sinuntok ni Bai Fang ang Grand Elder, sinabihan itong kung hindi siya ang patriarka ay dapat siyang tumabi dahil nagmamadali sila. Nagtanong si Lang Eosan kung bakit nagmamadali si Bai Fang, ipinaalam sa kanya na dumating lamang sila para bisitahin at walang intensyon na atakihin ang sinuman sa pagdating. Sumang-ayon si Bai Fang, inamin na siya ay padalos-dalos lamang. Hinawakan niya ang kamay ng Grand Elder, umamin na siya ay nagmamadali at hindi nagbigay pansin sa kanyang paligid, nag-aalok ng paumanhin. Tiniyak ng Grand Elder kay Bai Fang na maayos ang lahat hanggat nasiyahan siya. Nagsimula si Zimen Chen ng isang pag-uusap kay Liu Shuai, nagtanong kung ang lalaki sa tabi niya ay ang kanyang ama, ang pinuno ng pamilya Liu. Nagtanong si Zin Danteng kay Liu Kai kung sino ang sumalakay sa kanya. Umamin ang Grand Elder na siya ang bumugbog kay Liu Kai, ipinaliwanag na nasaktan ni Liu Kai ang kanyang mga nakatatanda at nararapat na parusahan. Hinawakan ni Bai Fang ang Grand Elder, nagtanong kung sinaktan niya ito. Kinumpirma ito ng Grand Elder nang nanginginig ang boses. Nang walang pag-aatubili, itinapon ni Bai Fang ang Grand Elder sa hangin at inutusan itong umalis. Nagbuntong hininga siya, nagdalamhati na ang lahat ay dahil sa kamalasan. Binati ni Liu Shuai ang mga nagtipong eksperto. Sumagot si Lang Eosan na hindi na kailangan ng pormalidad. Binabanggit na interesado si Chen Pinggan sa pag-cultivate kay Liu Shuai at sila ay nagpapatupad lamang ng mga kagustuhan ni Chen Pinggan sa pagbisita sa kanya. Kinuha ni Lang Eosan ang isang singsing mula sa kanyang kasuotan at ipinaalam kay Liu Shuai na ito ay isang regalo na binubuo ng kalahati ng mga ari-arian ng kanyang sangay ng Tianzang Tower. Sumunod si Bai Guang, nagbigay kay Liu Shuai ng isang singsing bilang pagbati, na naglalaman ng kalahati ng mga ari-arian ng Treasure Hall. Nag-alok si Zimen Chen kay Liu Shuai ng isang singsing na sumasaklaw sa kalahati ng mga ari-arian ng punong tanggapan ng Alchemist Guild. Naiinis, naramdaman ni Zin Danteng na minamaliit nila siya dahil sa hindi pagbubukas ng mas maraming sangay kaya kumuha siya ng isang singsing mula sa Shuxian Immortal Academy at ibinigay ito kay Liu Shuai. Naramdaman ni Liu Shuai na labis ang mga regalo at sinabi sa mga eksperto na hindi niya matanggap ang kanilang malalaking regalo. Hinawakan ni Lang Eosan ang kamay ni Liu Shuai, iginiit na tanggapin niya ang mga regalo dahil lahat ito ay para kay Chen Pinggan at hinangad niya ang isang masaganang kinabukasan. Naisip ni Liu Kai na ang pinagsamang ari-arian na ibinigay ng mga eksperto kay Liu Shuai ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang buong kaharian. Nagtanong siya kay Liu Shuai kung ang senior na tinutukoy ng mga eksperto ay bumisita sa kanyang tindahan. Ipinaalam ni Liu Shuai kay Liu Kai na hindi niya inaasahan na makilala ang ganoong maimpluwensyang tao at ipinahayag na hindi niya bubuksan ang tindahan. Lumawak ang ngiti ni Liu Kai, hinikayat si Liu Shuai na huwag itong isara ngunit magsikap para sa tagumpay at palawakin ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming sangay. Samantala, bamulong si Chen Pinggan tungkol sa pagiging mayaman, hindi inaasahan na makakahanap ng napakaraming kayamanan habang gumagala sa kabundukan.
Tumawa siya, nag-iisip kung paano nawala ang mga kayamanan na kanyang natuklasan ng mga cultivator mula sa iba't ibang landas at balita na ang ganoong pangangaso ng kayamanan ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagputol ng kahoy at pagkuha ng mga halaman sa kabundukan. Habang may narinig si Chen Pingan at lumingon, nagtaka si Yongming, ang prinsipe ng Warrior Kingdom, kung bakit may astral demonic beast doon. Ipinagpalagay niya na lahat sila ay papatayin ng beast at umasa ng isang himala na maaaring magligtas sa kanila. Napansin si Chen Pingan na tumatakbo patungo sa mga beasts. Napagtanto ni Yongming na nasa unang yugto lamang siya ng Dantian Formation at ipinagpalagay na dumating siya upang magbigay ng karagdagang pagkain para sa beast. Nakakagulat, lahat ay naguluhan ng sumigaw ang beast sa gulat. Naglabas ng nakakatakot na aura ang aso, na naging dahilan upang maglabas ng matinding sigaw ang demonic beast. Agad na inutusan ni Chen Pingan ang tumatakas na beast na huminto at nakakagulat na sumunod ito. Ito ang nagpakabigla kay Chen Pingan. Samantala, ipinagpalagay ni Yongming na hindi sinasadyang natakot ni Chen Pingan ang halimaw, hindi niya maintindihan kung paano niya napigilan ang beast gayong nasa unang yugto pa lang siya ng Dancing Realm. Dahil sa pagtataka, inutusan ni Chen Pingan ang beast na umupo at agad naman itong sumunod. Lubos na naguluhan si Yongming, nagtataka kung paano nagawa ni Chen Pingan ang ganoong bagay at nag-iisip kung ang uri ba ng nilalang ay naging aso. Tahimik na nagtanong si Chen Pingan kung talagang napasuko na ang beast, at habang nagmumuni-muni sa tila kahinaan ng nilalang, ninais niyang makatagpo ng halimaw na katulad ng oso mula sa nakaraang karanasan, isang halimaw na magpapahintulot sa kanya na magsagawa ng mas komplikadong maniobra. Mausisa, tinanong ni Chen Pingan kung takot sa kanya ang beast, na naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng nilalang sa takot. Nang inspeksyonin ang aso, napagtanto ng beast na takot nga ito. Ipinahayag ni Chen Pingan ang kanyang pagkalito, naghihinalang ang kanyang kibag ang responsable sa takot ng nilalang. Nagdahilan siya na kahit na hindi epektibo ang bug sa mga tao, dapat ay gumana ito sa mga halimaw. Nagpasalamat si Yongming kay Chen Pingan sa pagliligtas sa kanila, kung saan mapagpakumbaba siyang sumagot na ang kanilang kaligtasan lamang ang mahalaga. Naghanap ng paglilinaw, tinanong ni Yongming ang antas ng cultivation ni Chen Pingan, naghihinalang ang kanyang lakas ay dapat lumampas sa Origin Realm upang madaling masupol ang isang halimaw sa Astral Realm. Nagduda siya sa pahayag ni Chen Pingan na ang kanyang katawan ay naglalabas ng Dancing Realm Key. Tiniyak ni Chen Pingan sa kanya na ang kanyang cultivation ay tulad ng nakikita, at hinimok siya na huwag mag-alala. Iminungkahi niya na si Yongming ay tila mas malusog kaysa sa kanyang mga kasamahan sa isang partikular na dahilan. Dahil sa pagkaunawa, taos-pusong nangako si Yongming na hindi nagagambalin si Chen Pingan at naghandang umalis. Pinayuhan ni Chen Pingan sila na mag-ingat at manatiling ligtas sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila, sinabi ng isa sa mga tauhan ng prinsipe na kahit si Yongming ay hindi matukoy ang antas ng cultivation ni Chen Pingan. Inamin ni Yongming ang kanyang kawalang katiyakan, nagpapalagay na ito ay higit pa sa Astral Realm sa punto na hindi nila ito maiintindihan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagtalakay sa bagay na iyon dahil hiniling ni Chen Pingan na huwag silang mag-alala tungkol dito. Binigyang diin ni Yongming na kung hindi nila maintindihan ang nagawa ni Chen Pingan, ang mundo ay kasing limitado ng isang maliit na bukid para sa kanila. Binalak niya ang kahalagahan ng presensya ni Chen Pingan sa kaharian, nagpa siya na iulat ang bagay na ito sa kanyang ama sa lalong madaling panahon. Sa pansamantala, binalak ni Chen Pingan ang kanyang susunod na hakbang, dahil sa impluwensya ng kanyang kibag, nagduda siyang makakahanap siya ng anumang halimaw na mapagpapraktisan ng kanyang mga kasanayan. Inutusan niya ang inimo na demonic beast na gabayan siya sa isa pang halimaw at magkasama silang naglakbay sa kabundukan. Nang makatagpo ng isang gorilla, naghanda si Chen Pingan na gumamit ng isang partikular na teknik. Gayunpaman, bago pa niya magawa iyon, lumuhad ang gorilla bilang pagsuko, na epektibong nagpalaki sa laki ng kanilang team. Isang malaking ulap ng usok ang bumuga sa kagubatan pagkalipas lamang ng isang oras. Dahil dito, isang grupo ng mga tao ang nakatanggap ng mga tagubili na manatiling alerto. Isang lalaki, mausisa tungkol sa sanhi ng kaguluhan, nagtanong tungkol sa pinagmulan nito.
Sinalubong si Long Eosan at ang iba pang mga seniors na kasama niya ng pinuno ng Beast Management na nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang tulong sa pagharang sa Beast Tide. Nilinaw ni Long Eosan sa pinuno ng Beast Management na ang kanilang presensya ay dahil sa ibang dahilan at hinahangad nilang pag-usapan ang sitwasyon sa kanya. Naalala ni Ziman Chen ang huling Beast Tide na nasaksihan niya dekada na ang nakalipas, na na-trigger ng isang taong nangaso at pumatay sa isang batang kuting ng isang halimaw sa Mahayanipic. Bilang tugon, pinangunahan ng halimaw ang libu-libong iba pang mga beast sa buong lupain, na sumire sa kalahati ng buong kaharian. Ipinaalam ng pinuno sa grupo na ang Tide ay patungo sa kaharian at isang napakalaking 10,000 halimaw ang kinokontrol ng isang tao. Nagulat ang mga experts nang marinig ang napakaraming nilalang nakasangkot. Nagpalagay si Buang na ito ay isang pag-atake sa kaharian at nagtaka kung sino ang makapag-uutos ng ganoong kalaking hukbo ng mga halimaw at kung ang salarin ay immortal. Napansin ni Long Eosan na umalis ng mapayapa si Zia Suji, na nagpapahiwatig ng kawalan ng mga mapanuksong immortal sa mortal realm. Gayunpaman, nagpahayag siya ng pagkausi sa tungkol sa pinagmulan ng mga patuloy na kaguluhan at ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang mga residente ng lungsod. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.